error. Pero susubukan kong itry ulit ito. Una, magandang hapon po sa inyong lahat. I believe nag-umpisa na yung Tungil Modo seminar nyo ngayon. Mapalad po kayo ngayon dyan sa La Union dahil sa ang ating pong Pangulo, Presidente natin sa Asia Pacific Tungil Modo, World Tungil Modo Federation. Bagamat Asia Pacific ang hawak niya, ay nakatutok siya sa Philippines at bilang presidente, ikot na rin siya ng ikot sa buong Pilipinas. Kaya very busy si Master Bernard Villagante, kaya palakpakan nyo na rin siya dyan. At isang magandang pagkakataon po na makasalamuhan nyo dyan siya sa La Union. Magbibigay po ata siya ng seminar dyan at alam ko marami siyang mga mensahe para sa inyo dyan sa La Union, para sa mga darating na World Tungil Modo Championship, mga paghahanda dyan. Pero isang malaking bagay din na gusto kong sabihin sa inyo, na ang Tungil Modo ay hindi lamang technical. Hindi lamang yan sa mga sparring, mga forms, ribbon, mga sparring, lahat-lahat ng mga technical na yan, baliwala yan siya kung wala kayong mga internal development education. Kailangan natin ng personality development. Kaya sa curriculum ninyo, napag-isipan namin na kailangang may pagbabago din na kumbaga hatiin o idagdag sa technical yung mga internal aspects. Lalong-lalo na, halimbawa, kung ang nag-o-offend sa iyo ay hindi namang masamang tao, gumagamit ng mga kung anong instrumento, ikaw ba ay pinipikon nila, binubuli, o minumura, hindi kailangan ng mga technical defense doon. Kaya ang isang self-discipline, self-control, ay magiging aspeto rin sa ating mga depensa. Kaya kumbaga, ang ating personality development ay kailangan ding talagang pagtutukan. Sa moralidad naman natin, kung meron tayong self-defense, kailangan din natin, suriin natin ang ating mga internal discipline. Nagtuturo tayo ng martial arts, nag-aaral tayo ng martial arts, pero ikaw din pala, kasparing mong sarili mo sa mga bisyo, sa mga hindi magandang ugali, at sa mga tinatago-tago mong mga kung anong kalukuhan, kaya kasparing mo sarili mo dyan. So, maganda kung talagang pag-aralan natin both sides ng internal at saka external development dyan sa ating Tungil Modo. May tune. Tune means loyalty. So, kung may loyalty ka, dyan ka na sa Tungil Modo. Marami kang mapag-aralan dyan. Linear, circular, ground fighting, etc. Subok na ni Jason yan. Kuwang-kuha niya ang mga gold medal gamit ang mga Tungil Modo. Kaya loyalty is one very good instrument dyan. Hyo. Hyo means filial piety. Ang filial ay ibig sabihin dyan, yung ang pagiging anak mo ay nagiging masunurin ka sa iyong magulang. May respeto ka sa iyong magulang o sa leader mo. May paggalang ka, may pagmamahal ka, na tunay makadiyos na pagmamahal, pagre-respeto, yun doon sa iyong instructor. Sa hindi lamang teacher, kundi parent nyo na rin siya. Ang dojang ay isang sagradong lugar at hindi lamang yan ginagamit para sa kung saan-saang sparring. Ika nga doon sa isang boxing coach, sagrado ang boxing ring. Gadun din sa martial arts. Ang dojang ay isang sagradong lugar.
Kaya ingatan natin at kunin natin ang magandang aral habang tayo ay nasa tungil mudo at makinig tayo, hindi lamang natin tingnan ang ating mga makukuhang bagay dyan sa tungil mudo. Ito ay isang inspirational message lamang. Pasensya na po kung matagal na akong wala dyan. Meron lang po tayong limitasyon dahilan sa ito nga, health and mga long distance na problems. Palakpakan po natin ang ating Pangulong si Master Bernard Villagante, ang ating head instructor si Mark Anthony Cuscos, ang ating isa pang black belt si Lloyd Morris, ang ating mga assistant instructors, si Daisy, si Chrismon, si Jason, si Yuri, sino pa? At yung mga higher belts na rin, yung mga highly promoted, recently promoted na mga tungil modo students dyan. Congratulations and maraming salamat sa inyong lahat. Good luck sa inyong seminar. Bye-bye. Chunyo.